Okay, so mga paps, nandito nga po tayo ngayon sa Antero Soriano Highway, no? At Tanza portion mga paps. Tanza portion, no? At ngayon nga ay susubukan natin itong kalsada na ito, no? Mayor's Drive. Sorry, Remulla Drive. Sorry mga papi. Ano ba yan? Remulla Drive, no? So meron ditong part na existing na roads na, no? Dahil may mga establishments na nga. At ito meron din bago, no? Yes, paps. At itong Remulla Drive, paps, hindi lang siya connect dito sa existing road. Magkakaroon din siya ng connection doon sa Mayor's Drive. Oo. Diba? Na makikita rin natin mamaya later, no? website. Na yung which is yung Mayor's Drive na yun, yung part na yun ng Stanza, yun yung Gentry, Dasma, Tanza Diversion Road. Na again mga paps, ito yung kaparallel po na Daang Hari Extension. Yes. Kung titingnan mo paps, no, marami ng connecting east to west, no. Isipin mo, maiisip mo bang magkakaroon ng Dasma ng connection to Naik at Tanza, di ba? Amazing lang. At saka paps, ano na rin to, convenient na ito para sa ating mga Kabitenyo na magka-connected na nga po ang mga components ng Cavite. Unlike dati, kung gusto mong east-west, ang dadaanan mo lang talaga Governor's Drive. Ikot ka talaga, ang haba pa na. Haba. At isa to, ang dami nating option. Meron tayong talagang east-west lateral road sa Upland, Cavite. Tapos itong Remulla Drive na magko-connect na sa Dasma, Gentry at sa Diversion Road at saka Daang Hari Extension. So madami na tayo ngayon na options for east-west roads. Na may possibilities din yung Daang Hari Extension. Baka pwedeng ilabas din talaga sa Antero. No, paps. So, kung nasubaybayan nyo nga po itong ating road trip na ito, no? Nagsimula nga po tayo sa Gentry, ngayon nasa Tanza na tayo. At tulad nga na nabanggit ko doon sa previous vlog natin, na may dilang anghel, no? May pagkadilang anghel to si Christian Yung huling topic natin yung possible Calax link, no, ng Maple Grove, no, na again hindi pa kami sure doon, but now kasi narinig niyo naman si Christian na banggit niya na baka possible, no, yung Daang Hari ay ma-link din sa Antero Soriano, no, baka, no, so magdilang anghel para nga kasi Pops, kung titingnan mo parang ang bitay na, parang sayang hindi nyo pa inilabas. Kung hanggang Tanza Tercero. At saka ang Daang Hari extension na palabas ng Tanza Tercero Road, malapit lang din naman ho ito sa Stanza. Sa Stanza. Another vista development. Alam naman ho natin na ang Daang Hari ay named after the Villars. Yes. And alam naman ho natin ang mga Villar, sa kanila ho ang mga Vista Estates. So talagang parang ano ba masasabi natin? Parang imposible sa tingin ko, mga paps, na hindi magkakaroon ng connection ng Daang Hari up to Antero Soriano. Okay. Kasi may Stanza tayo mga paps. Pwedeng i-master plan yung road network design. Wala pa kasi tayong master plan na paps, Stanza. Hindi pa natin talaga makita. Ito paps, itong lugar na ito is ano na rin, parang bordering na rin siya sa Naik. Yes. May mga parts dito na yun nga yung mga sikat na relocation sites, tsaka yung mga locals housing din, yung mga Pagsibol and Pasinaya. Dito, ito yung pinaka parang major thoroughfare nila. Siguro kaya nagkaroon din ng parang initiative na why not pagandahin natin tong daan na to. Kasi ito is existing na Naalala ko dati nadadaanan na to pag nagtitripping ka sa Tanza, sa Naik. Ito talaga yung nagiging daanan. Alternator at sa side Antero Soriano. And yung Tanza Tercero. Bali yung connection niya to Tanza Tercero, yan yung bago lang di ba? Makikita natin na bago pa lang din talaga siya, bagong gawa pa rin yung daan. Para maging link pong Antero Soriano Highway at saka ang Tanza Tercero, nang hindi ka na
dadaan ng Tejero, di ba? Kasi yun lang ang pinaka-way mo eh. Sa poblasyon. Oo. Galing ano? So, Pops, ano ba itong nasa harapan natin? Parang mausok po ano. Oo nga no. Ano yan? sunog? Sunog? Tignan natin mga Pops. Pero makikita ko natin, dinadaanan ng mga masasakyan eh. Parang safe lang naman. Grass fire, no? Baka, oo. Pero puro factory dito, Paps eh. Itong magkabilaan, puro factories yan eh. So Baka may nasusunog somewhere, no? Or baka normal lang to na air quality. Baka may nasusunog lang yun, ano? Air quality pero pala. ano, tinuha yung Pops, so may village dito eh. Yung Ganito air quality mo. Siguro may ano. May something lang grass fire. O yan mga Pops, medyo malinaw na ang ating view. Ay, ito na yun, no, Pops. Ito yung bago. Ito na yung bago, Ito no? na yung bago. Ayun o, Pops, kita naman ho natin, malawak pa siya, hindi pa kompleto ang mga street lamps. At wala pang establishment sa magkabilang banda, no? Ito ba yun? Galing eh, no? Marami na rin nagja-jogging. Maganda yung kalsada niya, no? 2x2, malawak, ha? Tsaka nauuso na sa atin ngayon yung mga ganyan sidewalks na nyo. Pansin nyo, malaki, no? Malapad na, no? Tapos malapad sidewalks, meron pa siyang provision for bike lanes. Tapos maluwag din ng sasakyan. Unlike nung sa iba na ang sikip. Parang naglagay ka ng bike lanes pero ang dami mong magkahati ka. Magkahati ka. Well, yun naman ang advantage din, no? Yung mga bagong or yung i-develop pa lang nila na daanan, talaga nagagawa ng ganyang provisions, no? Sabi ko nga dati, Pops, yung mga bypass road, parang sila pa yung nagiging main roads kasi sila pa yung maayos ng itsura. Tsaka multi-lane. Compare mo sa Aguinaldo Highway, let's say, wala na nga tayo madaanan doon sa gilid. Wala na, pero, di ba, pinupush pa rin nila na widening, tapos lagyan pa ng ano-ano. Di ba nga sa Facebook, may mga post doon na nag-aabang ng bus sa Aguinaldo Highway na parang masasagasaan na siya ng bus. Masasagasaan na, dahil nga wala mga ganyang provisions. Walang provisions, no? Para sana manatili, no? Doon marami na tayo nakikitang ganyan, parang halos lahat ng mga diversion roads na pinupuntahan natin, talagang malalawak yung sidewalks. At saka po, may parang dedicated bike, mukhang possible na dedicated bike lane, no? Galing. At dito sa part na to, meron ng yung solar solar na rin na street lights, no? Yes. Mukhang ito na yun, no, Pops? Ay, sorry, mga papi. Okay. Nga pala, no? Ito. Hindi muna tayo sila, mga Pops. Ito, papasadahan lang natin, no? Pwede natin pasukin, Pops. Miss. Kaya naman, no? Ito yung link niya papunta ng Stanza, no? Ito po yung stanza po, mga Pops. Ito po yung magiging future CBD ng Tanza. Yes. Dito na rin tayo. Halika, pasukin natin. Grabe na ang connection, no? Ano to, no, Pops? 3x3. Ito 3x3 to. 3x3 kasi ito na yung ano. Malayo naman ako sa butas, no? Malayo naman. Hindi ko pa kasi matansya to eh. But anyways, ito 3x3 lane, no? Parang itsura niya talaga yung sa Villar City, no? Tsaka kung titingnan mo rin yung pasikot-sikot niya, nakikita mo rin yung parang Mayor's Drive eh. Di ba ganito yung sa Mayor's Drive na parang, di ba, parang paikot-ikot. Oo, paikot-ikot. Pinilit lang nagkaroon ng alignment. So, ayun nga po mga Pops. Ito pong dinadaanan natin ngayon. Sa tingin po namin, ito po yung magiging ka-alignment ho ng Dasma Gentry Tanza Road na east-west po at na ka-parallel po ng Daang Hari Extension. Yes. So ito hanggang dito pa lang siya, no? Hanggang dito pa lang. Again mga Pops, kung sa future po, baka magkakaroon siya ng, most likely ang connection po niya pa Stanza or Vista Mall Tanza. So ang exit po niya ay yung Tanza Terce Road. So maliit lang siya, no, mga Pops, maiksi lang siya, medyo. Pero feeling ko meron na doon, no, Pops. Yung gitna na lang. Papagtagpiin nila, no? Kasi naalala ko nung pumunta tayo sa may Stanza, ang dami na rin ginagawang road network doon eh, no? So sayang mga Pops, naubos na yung battery natin sa drone eh. Anyways, no, at least kita niyo naman siguro dito sa ating camera, no? Again, ulitin lang namin, itong diadaanan natin ngayon, ito yung palusot ng Stanza, no? So yung development po yun ng mga villagers ulit, no? Palabas ng Tanza Terce Road. Yes. Ngayon mga Pops, babalik tayo sa itong bago lang din na road, itong Remulla Drive. Yung 2x2 mga Pops.
Na ang connection naman niya from Antero Soriano up to Tanza Tres. Tanza Tres Road. Yes. So mga paps, gusto ko lang balikan yung about sa ano, no, mga sidewalks na pinag-uusapan ho natin. Okay. Dito. Mm-mm. Medyo mas maganda siguro kung sa future kahit mga DPW8 projects yung bike lanes nila talagang hindi katabi ng roads na nadadaanan ng masasakyan. Yung para kung sa mga katulong mga township. Yes, Pops. Na ano siya, protected siya. Yun. Feeling mo safe ka Hindi siya kasama dun sa pinaka-kalsada na nadadaanan ng sasakyan. Uh-huh. Or mas maganda rin kung elevated siya. Etong sa River Park, ang balita ko is elevated bike lanes. Diba? Ay, oo nga po, mga paps. Pwede din ho yun na kahit na parang katabi niya, at least na makikita mo lang din sa mga township developments. Naranasan ko siya sa BGC, sa Philinvest City, ganun siya. Ang bike lanes is nasa sidewalks, pero may sidewalks pa rin talaga for sa tao. At elevated siya. Talagang hindi siya, parang hindi ka masasagasaan ng mga sasakyan. Delikado nga naman kasi. Yun mga paps. Tsaka paps ko, if ever naman magkaroon sila ng yan nga, maganda yung sa sidewalks, pero sana pantay. Kasi merong mga sidewalks na na hindi pa na biglang babagsak, na tataas. Di ba? Biglang ninipis. Siyempre, if ever, yung kunwari may ginagala kang nasa wheelchair or mga naka-stroller, di ba? Ang gagawin mo, dangerous yun, parang mas better pang dito ka na lang din dumaan sa main highway. Dire-diretso pa. Patag lang siya. Patag lang siya. Hindi siya pataas baba. Buti sana kung yung pataas baba smooth smooth, Pisa na matarik masyado Matarik, oo. Mga pero ang maganda yung daan. At least malawak ko yung ating malawak. Ito hindi siya tinipid sa 2x2, no? Kumbaga hindi siya pinilit maging 3x3. Talagang maluwag yung isang lane, no? Hanggang dito pa siya, Pops. No, ibig sabihin parang future extension connection pa siya. Hindi lang ang hila naman, no? Dadiretso na naman, no? Kasi kita mo naman, lupain pa yung sa harapan, no? Totoo, Pops. Kasi di ba? Ang bukid pa, no, Pops? So baka ibang alignment to, no, mga Pops? Ibang alignment. Siya sabi ko sa inyo, mga Pops, baka di lang ang hila to si Christian Senior. Sana, Pops. Kakalawa ho tayo ngayon ng dadaanan ho natin itong Kapipisa, no? Ito mga Pops, ano lang to, may sikip lang ho ito. Palabas na to ng Tanza Tres. Yes mga Pops. Hindi naman siya masikip actually, may mga worst pa dito. Tulad ng sa Dia Road na talaga naman, ano? Pero ito naman kasi is nag-uumpisa pa lang, malaking chance na for widening. Diba? Kapag dumami na rin yung residente. Typical naman tong gantong mga daan dito sa atin sa Cavite or sa buong Pilipinas. True. Pero maganda na po, future proof na, no? May mga kalsada tayo na parang ang lalawak, no? Na parang pinaghandaan na rin nila na darating yung time na kakailanganin ng ang talagang inaantay na lang lahat is yung public transport route, no? Yung pwedeng masakyan na biyaheng ganyan, na dito ang daan, Kasi ang kasunod naman kasi niyang mga daan na yan is subdivision. For sure, subdivision, commercial area. At yun nga, di ba, kakaano lang sa atin na possible magkaroon na rin ng SM sa Naik. Ay, oo nga pala, no? Kasi lumalaki na rin kasi ang population ng Naik, syempre. At pinaghahandaan din ng BCIB. Yes. Iniisip ko nga, Pops, yung Rimulya Drive, baka yan din ang maging connection ng papunta sa BCIB, no? Kasi kung titingnan mo, parang siya yung naka-align dun sa road ng papunta nga dun sa BCIB. So yung mga nagkasabi dyan sa comment minsan na wala masyadong development dito sa part to, western part, no? Western part ng Cavite. Southwest. No, so meron mga developments, no? Especially para pag nagbukas ng talagang BCIB. Sunod-sunod din, ano? At saka magugulat ka, di ba? Kasi kung iisipin mo, parang kung ikaw para sa government, hindi mo na muna siya ipo-focus kasi konti pa lang din naman ang mga tao, di ba? Parang wala pa rin masyadong need sa maraming daan. Magugulat ka may mga ganyang daan. And even sa Maragondon, Pops, pag nakapunta ka sa Maragondon, magugulat ka doon, may mga daan doon na 6 lanes. Oo, diba? May mga future proof siya. Yan ang kagandahan sa Cavite. Mga diversion. Mga diversion. Mga diversion. Halimbawa na lang, yung East-West Lateral Road, ano? Papunta Magallanes, di ba? Oo, isip mo yan, yung mga parang hindi mo naman pupuntahan kasi parang rolling hills or sobrang isolated na lugar. Malayo na masyado.
Pero Nakahanda ginagawa na. ng kalsada, no? Kalsada. So paghahanda na rin yan sa future, ano? At nakakatuwa, di ba? Pag sinabi mo dating Cavite, parang isa lang ang way mo para makapunta sa Cavite. Which is Aguinaldo Highway. Nadagdagan siya ng Antero Soriano at Governor's Drive. Pero ngayon, meron ng Daang Hari, may East-West. Dumadami na yung alternative. Naghahari ngayon yung mga bypass roads. Yung mga bypass roads. At nakakatuwa kasi nag-aaroon siya ng mas mabilis na connection, di ba? Pero nga, sabi nga natin, yung daan, one ano lang siya parang isa lang siya sa mga magagandang bagay. Sundan din ng mga railways, Yun. ng mga mass transportation. Yan talaga ang pinaka-importante. Naisip ko din naman na mahirap kasi dito sa Cavite, nakakatuwa sa government natin, magaling siya sa PPP, mga projects, mga private partnership, di ba? Yung Sangli, yung mga iba't iba pang projects dito. Pero ang iniisip ko, baka mahirapan din kasi sa rail kasi kailangan dyan ng support ng national government, di ba? Isipin mo nga yung Makati, which is siya ang pinakamayaman na syudad dito sa atin I mean, isa sa pinakamayaman na syudad dito sa Pilipinas. Pero yung subway project niya, medyo hinto na, nahinto na, oo, dahil may mga issue. Pero tingnan natin, baka in the future na itong Cavite is talagang kaya niya nang magkaroon ng sarili subway, no? Oo. Sa ganda natin ang pangarap natin, mga paps, subway na kagad. Subway. Though nakaano naman kasi tayo sa Metro Manila, kaya kung ano man yung may plan extension doon. Pero I mean yung sa atin din, no, magkaroon ng loop yung mga bayan natin dito. Mga township connections, mga paps, via rail. Via rail, Talagang mass public transport. Etong sa Arden Botanical sa May 13 may tram dyan dadaan ng Tanza and Naikling, di ba? Aside from 13, mga paps. 13. Yes. Hindi man natin maabutan sa lifetime natin yung mga pinapangarap natin, but pero still looking forward, no? Looking forward, hoping. Siyempre, especially for me, mga paps. Ikaw, bata ka pa. Bata pa to si Pops, si Christian Junior. Mga teenagers at young adults, mga paps. Mga Gen Z. Mukhang maganda, mga Gen Z, mukhang maganda ang ating future. Kahit sa Cavite ho tayo. Siya magugulat ka pa kasi merong mga workers dito sa Tanza na part na to na sobrang layo niya na isipin mo parang pag nag-uuwian ka sa Manila, kala mo parang umuwi ka lagi ng probinsya. Oo. Diba? Doon probinsya naman talaga ang Cavite. Pero alam mo yung tipong magsisenti-senti ka sa bus. Ang layo talaga ng tatahakin mo, di ba? Kaya napakaganda na may mga ganito. Yung minsan nga pag nagbabiyahe sa bus, parang nakumpleto na daw yung tulog pag-ising niya, wala pa siya sa bahay pero kumpleto na yung tulog niya. Sa bus na kinukumpleto yung tulog. Yes, mga paps. Kasi sobrang haba nga po ng biyahe. Plus may traffic pa, syempre. Tsaka hindi naman pagkababa mo yun Meron pang inner roads, di ba? Pero darating tayo dyan na nakakonsentrate na lang lahat dito, no? Yes, Pops. Trabaho. Yun nga mga paps, no? Yung nabanggit po ni Paps Senior na pagkababa ng public bus route mo, hindi ka naman agad-agad sa bahay mo, hindi po ba? Maglalakad ka pa or mostly pa tricycle Actually, mga paps, mga tricycle banda dito sa portion ng Naik at saka 13. Aside from Antero Soriano Highway, pag mga inner roads, ang mode of transport lang ho natin mga tricycle ho. Tricycle talaga. And alam naman ho natin, minsan mas mahal pa ang tricycle kaysa sa bus Tama, no? Paps, sinasamantalahan Kamahal man din yun, no? Isipin mo, yung from, kunwari, bumiyahe ka papunta ng PTEX, 50. Pero dito, 100 lang. 100. Tapos maiksi lang yun, Maiksi lang. Kaya, eto mga paps, isang paalala lang ulit, and wishful think, and need talaga mga paps ng public transport. Especially with these developing emerging roads, mga paps. Kailangan talaga. Hindi sapat na daan lang. Kasi yun nga, makikinabang lang naman mga may private vehicles, mga paps. Kaya napipilitan din yung mga residenteng bumili ng motor, ng e-bikes. E-bike, mga ganyan, no? Kasi wala naman silang way other modes of transport. True. Speaking of e-bike, ang daming naka-e-bike. So ito mga paps, paalala po ulit, ito pong intersection na ho ito na ho yung Tanza 13. Yes paps, nasa sa kanan papuntang 13 Governor's Drive. Itong kalawa mga paps, papuntang Antero Soriano sa SM Tanza. Yan. Both SMs. Yes, both SMs pala mga paps. Kasi ang opposite end SM 13 naman sa kabila. Galing ni SM
Yun. So, ganda ng Remulla Drive update natin, ano? Yes. Na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko yung scenery, na? Okay, so meron pa ba kayong additional? Junior and senior? Ay, mga paps, nga pala. Again, ulitin ko lang, follow nyo nga po kami sa Progreso Pilipinas At sa Metro Cavite. Metro Cavite. Nagpapasalamat kami sa mga patuloy, no, na nag-aabang sa mga post natin, no, na Yun, no? talagang taga-subaybay na tulad ng sa Progreso Pilipinas. At minsan nakiki-interact na rin sila, no, at nagsasabi na rin sila ng mga bagong developments, no, na nakakatulong talaga sa atin na i-feature kasi syempre tayo malawak ang Cavite. Hindi halos lahat kaya nating anuhin. Bumabase lang din tayo sa mga nakikita natin sa news, sa mga nakukuha din nating information. Kaya patuloy lang din na pagpapaalala rin sa iba na if ever na meron kayong mga nakikitang mga development sa lugar nyo, open kami sa mga ganong discussions. Yes, nicely said. Very well. Additional info lang po, medyo singit ko lang po saglit. Sige. Bale yung in-exit ho pala natin kanina, ito pong Tanza Teresa Road. Ito na yung Barangay Paradahan 2, which is yung last barangay ho ng Tanza. So kabilang side na ho yun na po yung 13. 13 na. Yes, Pops. De Ocampo na ho yun. Okay. So malapit na talaga siya sa 13. So 13. mukhang magbe-benefit din talaga ay yung mga hugely beneficial din tong Remulla Drive sa mga taga 13, no? Yes. Oo nga, no? So, yun nga mga paps, no? Sana nag-enjoy kayo dito sa ating road trip, no? With Metro Cavite and beyond. Hindi pa namin alam kung kailan yung susunod na road trip ulit natin, no? Gusto ko sa Carmona naman, no? Sa Carmona, yes, Pops. Kasi wala pa masyadong ganap, di ba? Wala pa masyado. But anyways, pero malapit-lapit na yun, Pops, yung Carmona International City, no? Abangan din nila yung SM doon. Regional Mall din. okay. Cavite City. Cavite City. Oh. Mga tipong Sa airport na, no? Kapag may airport na. Tsaka more on bypass road. Ay, may nagre-request pala sa may Kawit, sa likod daw ng munisipyo ng Kawit. May ginagawa daw bypass road doon. I see. Pero make sense kasi nga sa Kawit is yung Evo City. Evo City. Katapat ng municipal. Kasi kung tutuusin yung Evo City, hindi siya ganoon ka beneficial sa Kawit eh. Mas accessible siya ng Imus. ng Imus, yes, no? yes. Ng Imus. Kaya siguro nag-work on na rin sila sa connection. Mas accessible. Tama ka, mas accessible nga yung mga taga-Evo sa Evo City, no? Compared mo kung nasan yung address niya mismo sa Kawit. At isipin mo kasi maganda na yung progress ng malaki na ang progress ng Ayala Mall sa Evo City. Which kailan nga ba yun mag-open mga Pops? Ang estimation ho ata natin ay this year or next year. Next year, next year pala siya, no, mga Pops? Pero naman siya, first phase. First phase, oo. So kung ano nakita natin sa Ayala Mall Vermosa, ganun din ho, mga Pops. So hindi pa siya masyadong talagang grand opening. Pero malaki na rin, no, mga Pops. Isisingit natin yan, no? Dahil ako, malapit na naman ako. Actually, meron ako lupa sa Evo City, mga Pops. Joke lang, mga Pops. Hindi naman natin afford na. Nadaan na ng Galax. Si Pops Joey ang raw issue. Yung lupa ko doon, nasa Paso. Ito, Pops, ito yung kanina sa stanza. Dito nalabas yung mga Pops. Nadaanan natin kanina. Grabe, no? Connect na talaga siya, no? Amazing. So anyways, mga Pops, yun nga. Okay, outro na ulit tayo, no? So again, maraming salamat po sa inyo. Christian, salamat sa iyo. Christian Jr., salamat. Salamat, Pops. Sana nga pinag-enjoy kayo. Ingat kayo palagi. God bless. Siyempre, alam mo na. Thank you!